Bago pa sumikat ang araw, milyon-milyong Pilipino na ang naglalakbay patungo sa kani-kanilang mga trabaho. May mga matang kulang sa tulog at mga katawang pagod pa mula sa kayod kahapon. Ngunit iisa ang dahilan kung bakit muli silang bumabangon. Hindi lamang para pumasok, kundi para sa araw na matagal nilang hinihintay, ang pinakahihintay na araw. Isang kwento ng pagsisikap at tagumpay ng ordinaryong manggagawang Pilipino. Alas 12 ng tanghali, tahimik ang opisina at tila tumitigil ang oras habang ang lahat ay naghihintay ng magandang balita. Hanggang sa biglang tumunog ang isang notification. Isang simpleng mensahe na parang musika sa pandinig ng isang empleyado. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Sa wakas ang bunga ng kanyang pagod ay nandyan na. Pagkatapos ng trabaho, may isa pang pila na halos lahat ay handang hintayin sa ilalim ng dapit hapon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang halaga dahil ang papel na ito ay simbolo ng sipag at sakripisyo. May mga taong unang bumibili ng kape, hindi dahil kailangan kundi dahil pakiramdam nila ay deserve nila ito. Ang iba naman ay bumibili ng regalo sa anak o simpleng pasalubong para sa pamilya sa bahay. Sa maraming Pilipino, hindi para sa sarili ang unang gastos kundi para sa mga mahal sa buhay. Bigas, gatas, gamot at baon ng mga bata. Dito nagsisimula ang tunay na halaga ng bawat sweldo. Para sa iba, isa lamang itong araw ng sahod. Pero para sa amin, ito ang araw na napapalitan ng pag-asa ang pagod. Habang hawak ang resibo, iisa ang tumatakbo sa isipan. Sa wakas may pera na ulit para sa kinabukasan. Kahapon, punong-puno ng pag-asa ang ATM receipt. Ngayon, may mga naghihintay ng kumuha ng bawat pisong pinaghirapan. Akala natin, kapag sumahod na tayo, sa atin na ang perang iyon. Ngunit sa realidad, marami na ang naghihintay bago pa natin ito mahawakan. May nagsasabing, masarap ang araw ng sweldo, ngunit para sa maraming Pilipino, ito rin ang araw ng pagbabayad. Una, ang renta ng bahay. Kasunod, ang kuryente, tubig, internet. Mga bagay na tahimik, ngunit kailangang bayaran bawat buwan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos, may loan, may insurance, may tuition, may pamasahe, may baon, may grocery, may gamot. At kung minsan, may mga hindi inaasahang gastusin pa, unti-unti nababawasan ang laman ng account. Hindi dahil sa luho, hindi dahil sa pag-aaksaya, kundi dahil sa mga responsibilidad na hindi maaaring ipagpaliban. Minsan, hindi pala tayo ang unang sumasahod kundi ang mga bayarin. Ang renta, ang kuryente, ang tubig, ang matrikula, at ang mga pangangailangan ng pamilya. Ngunit sa bawat perang inilalabas, may isang bagay na hindi mabibili, ang katahimikan ng isip, na alam mong natutupad mo ang iyong mga responsibilidad. Mula sa malaking halaga, unti-unti itong lumiit, ngunit sa bawat perang nawala, may isang pangakong natupad. At para sa isang tunay na adult, iyon ang pinakamahalagang kita. Pagkatapos mabayaran ang lahat ng kailangang bayaran, may natitira pa. Ngunit sapat ba iyon para sa lahat ng gusto natin? Dito nagsisimula ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging adult. Ang pinakamahirap na desisyon kung ikaw ang pipili, grocery ba o mag-iipon, babayaran ng utang, o ilalabas ang taong mahal mo, o baka panahon na para gantimpalaan ang sarili? Napakadaling sabihin, deserve ko ito. At totoo naman, lahat tayo may karapatang maging masaya. Ngunit minsan, hindi pa ngayon ang tamang panahon. May mga bagay na gusto nating bilhin, ngunit may mga pangarap na mas mahalaga. Ang bawat desisyong ipinagpapaliban ay isang hakbang palapit sa mas magandang bukas. Unti-unti, nauunawaan natin na ang pagiging adult ay hindi tungkol sa pagbili ng lahat ng gusto, kundi sa pagpili ng mga bagay na tunay na mahalaga. Minsan, mas masarap ang simpleng hapunan kaysa sa mamahaling luho dahil alam mong may mga taong nabusog dahil sa desisyong ginawa mo. Sinasabi nila, ang adulting ay puno ng sakripisyo. Ngunit marahil, hindi ito tungkol sa pagkawala ng kalayaan, kundi sa pagkakaroon ng karunungang pumili. Adulting is choosing not what you want, but what you need. Isang linggo pa lamang
Ngunit may isang tanong na halos lahat ng empleyado ay minsan nang naitanong sa sarili, saan napunta ang pera? Isang linggo pagkatapos ng sweldo. Noong Lunes, milk tea lang. Martes, isang kape. Miyerkules, umuulan kaya grab muna. Mukhang maliliit na gastos at halos hindi mo napansin. Pagkatapos, may nakita kang sale. Shopee, Lazada. Isang pindot lang, check out. At dumating ang paborito nating dahilan. Discount naman, subscription, fast food, extra snack, maliit lang kapag isa-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama, unti-unti nilang kinakain. Ang laman ng account, minsan parang ATM ang wallet. Bukas, labas ng pera. Bukas ulit, labas na naman. Hanggang sa isang araw, napansin mong mas marami na ang resibo kaysa sa perang natitira. Hindi mo napansin na kalahati na pala ang laman ng account, hindi dahil sa isang malaking gastos, kundi dahil sa napakaraming maliliit na desisyon na akala mo ay wala lamang. Ganito ang adulting. Hindi ka laging tinatalo ng malalaking gastusin. Minsan, ang pinakamalaking bawas ay nagsisimula sa mga salitang minsan lang naman. May mga araw na pakiramdam mo kontrolado mo na ang lahat. Nabayaran na ang mga bills at tila maayos na ang takbo ng buwan hanggang sa may dumating na isang mensahe. Dalawang salita na kayang pabagalin ang tibok ng puso. May emergency. At sa isang iglap nagbabago ang lahat ng plano. Hindi madali ang tumanggi, lalo na kung alam mong kailangan talaga nila. Ngunit minsan, ikaw rin ay pilit lamang na kumakapit. Minsan, hindi tao ang nangangailangan kundi ang bahay, ang motor, ang gamit na araw-araw mong inaasahan. May contribution, may additional payment. Mga salitang simple lamang pakinggan, ngunit unti-unti nilang binabago ang budget na ilang araw mong pinag-isipan. Ito ang realidad ng pagiging adult. Hindi lahat ng problema ay nakaschedule. May mga gastusing dumarating kahit hindi ka handa. Ngunit dito rin nasusubok ang ating tibay. Hindi natin mapipili kung kailan darating ang problema. Ngunit maaari nating piliin kung paano tayo haharap dito. Sapagkat ang tunay na lakas ng isang adult ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang kakayahang bumangon sa bawat hindi inaasahang pagsubok. Sa bawat opisina, may isang sandali na biglang tumitigil ang normal na takbo ng araw. Hindi dahil may malakas na sigawan o emergency, kundi dahil may narinig silang dalawang salita. Quick meeting lang. Dalawang simpleng salita. Ngunit sa isip ng bawat empleyado, daan-daang tanong ang sabay-sabay na lumilitaw. Promotion kaya? May bagong project? May overtime? Performance evaluation? O baka may pagbabago sa opisina? Bawat isa ay may sariling iniisip. Biglang tahimik ang opisina. Mas kaunti ang usapan, mas maraming tinginan. Lahat ay naghihintay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalang katiyakan. At pagkatapos ng lahat ng pag-aalala, minsan isa lamang pala itong simpleng pag-uusap. Bagong plano, bagong proyekto, o bagong oportunidad. Hindi lahat ng quick meeting ay masamang balita. Minsan, mas mabilis tayong gumawa ng kwento kaysa hintayin ang katotohanan. Sa buhay ng isang empleyado, hindi lahat ng katahimikan ay senyales ng problema. Minsan, isa lamang itong panibagong simula. Hindi natin kontrolado ang lahat, ngunit maaari nating kontrolin ang ating tugon. Sa susunod na quick meeting, huwag ka munang mag-alala. Linggo, walang opisina, walang traffic, walang deadline. Ngunit bakit parang pagod ka pa rin? May mga pagod na hindi kayang mawala sa isang mahabang tulog. Kapag sinabi nating pagod, madalas katawan ang naiisip natin. Ngunit may isa pang uri ng pagod na hindi nakikita. Pagod na dulot ng walang tigil na pag-iisip, ng mga responsibilidad, ng mga alalahanin na inuuwi mo kahit tapos na ang trabaho. May mga pagkakataon na hindi katawan ang napapagod, kundi ang isip at ang puso. Ito ang pagod na kahit tahimik ka ramdam na ramdam mo. Dumating ang weekend, ngunit imbes na gumala, mas gusto mo na lang humiga, hindi dahil tamad ka, kundi dahil may pagod na kailangan mo nang patahimikin. Hindi lahat ng nakangiti ay masaya, at hindi lahat ng tahimik ay walang iniisip. Minsan, ang pinakamalalakas na tao ay ang mga taong patuloy na lumalaban kahit pagod na sila.
Hindi lahat ng pahinga ay pagtulog. Minsan ang tunay na pahinga ay ang pagbibigay ng ilang sandali para sa sarili, huminga, maglakad, tumawa. At alalahaning, hindi mo kailangang maging perpekto araw-araw. Hindi lahat ng pagod nakikita. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito totoo. At kung pagod ka man ngayon, alalahanin mong ang pagpapahinga ay hindi kahinaan. Isa rin itong paraan para magkaroon ng lakas na muling bumangon bukas. Lahat tayo may mga pangarap. May mga bagay na matagal na nating gustong mabili. Ngunit minsan may mas mahalagang dahilan kung bakit kailangan muna nating maghintay. May sapatos na gusto mong bilhin. May cellphone na matagal mo nang pinapangarap. May lugar na gusto mong puntahan. Ngunit hindi pa ngayon. Bago ang bagong cellphone, may tuition munang kailangang bayaran. Bago ang bakasyon, may gamot munang bibilhin. Bago ang luho, may mga bayarin. May mga pangarap na hindi nawawala. Ipinagpapaliban lamang. Hindi dahil wala kang kakayahan kundi dahil may mga taong mas kailangan ka ngayon. Ito ang tunay na sakripisyo. Hindi dahil obligado ka kundi dahil mahal mo sila. May mga ngiting mas mahalaga kaysa sa mga bagay na matagal mo nang gustong bilhin. Ang mga pangarap ay hindi nasusukat sa bilis ng pagtupad. Minsan, mas tumitibay ang halaga nito kapag matagal mo itong pinaghintayan. At darating ang araw na ang mga pangarap na ipinagpaliban mo ay isa-isa ring matutupad. Sa bawat sakripisyong ginagawa mo, unti-unti mong binubuo ang kinabukasan ng mga taong pinakamamahal mo. Lunes na naman, panibagong alarm, panibagong biyahe, panibagong laban at muli bumangon ka. Ngunit, ano nga ba ang dahilan kung bakit patuloy tayong bumabangon? May mga taong hindi mo kayang biguin, mga magulang na patuloy mong gustong maalagaan, mga kapatid na nangangarap ding makapagtapos. At pamilya na siyang unang dahilan kung bakit ka lumalaban. May mga pangarap na hindi pa natutupad, bahay, negosyo, mas magandang buhay. Hindi man ito mangyari ngayon, ngunit bawat araw na nagtatrabaho ka ay isang hakbang palapit dito. At minsan, bumabangon ka hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Para sa taong pinangakuan mong hindi susuko. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit may pag-asang mas magiging maayos ito kung hindi tayo titigil ngayon. May dahilan kung bakit kahit mahirap, bumabangon pa rin tayo. Hindi dahil madali ang buhay, kundi dahil may mga taong mahal natin, may mga pangarap na gustong maabot, at may kinabukasang patuloy nating binubuo sa bawat araw na hindi tayo sumusuko. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon, hindi para maging perpekto, kundi para muling sumubok. At hanggat may dahilan kang bumangon, may dahilan ka ring ipagpatuloy ang laban. Sa bawat madaling araw, may mga ilaw na muling nagbubukas. May mga pintuang muling isinasara, habang ang mga manggagawa ay muling lumalabas upang harapin ang panibagong araw. At sa bawat araw na iyon, may isang bagay na hinihintay ng halos lahat, ang sweldo. Para sa iba, numero lamang ang sweldo. Isang halagang pumapasok tuwing katapusan ng cut-off. Ngunit sa isang manggagawa, hindi lamang ito pera. Ito ang kabayaran ng maagang paggising, ng mahabang biyahe, ng overtime, at ng mga araw na pinili mong magpatuloy kahit pagod ka na. Ang sweldo ba ay sukatan ng tagumpay? Marahil hindi. Dahil may mga taong malaki ang kinikita ngunit kulang ang oras sa pamilya. At mayroon ding hindi kalakihan ang sweldo ngunit punong-puno ng pagmamahal ang tahanan. Sa bawat perang natatanggap, may bahagi na nagiging pagkain, may bahagi na nagiging gamot, may bahagi na nagiging edukasyon, at may bahagi na nagiging pag-asa ng isang pamilya. Hindi lahat ng yumayaman ay masaya, at hindi lahat ng maliit ang sweldo ay bigo, dahil ang tunay na yaman ay hindi palaging nasusukat sa laman ng wallet, kundi sa mga taong kasabay mong kumakain at sabay mong pinapangarap ang mas magandang bukas. Sa loob ng 10 kabanata, nakita natin ang saya ng Sweldo Day. Ang bigat ng mga bayarin, ang hirap ng pagpili, ang mga hindi inaasahang gastusin, ang pagod na hindi nakikita, at ang mga pangarap na pansamantalang ipinagpapaliban. Ngunit sa huli, may isang katotohanan na pare-pareho nating natutunan. Minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang yumaman, kundi ang makaraos, ang makapagbigay, ang makabangon at magkaroon pa rin ng lakas na lumaban muli kinabukasan. Ang sweldo ay hindi lamang halaga
na pumapasok sa iyong account. Ito ay kwento ng bawat pawis, ng bawat sakripisyo, ng bawat desisyong piniling unahin ang pamilya. At kung minsan hindi man sapat ang kinikita, sapat naman ang dahilan kung bakit patuloy kang bumabangon. Sapagkat ang tunay na halaga ng sweldo ay hindi lamang kung magkano ang natanggap mo, kundi kung ilang pangarap at ilang buhay ang natulungan nitong maipagpatuloy. Kung nakaabot ka hanggang dito, marahil ay nakita mo ang sarili mo sa isa sa mga kabanata ng kwentong ito. Sapagkat ang adulting ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagpapatuloy sa kabila ng pagod, sakripisyo at mga hamon ng buhay. Kung nagustuhan mo ang dokumentaryong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. I-follow ang channel para sa mas marami pang makatotohanan at makahulugang kwento ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Hanggang sa muli, tandaan mo, ang bawat umagang pinipili mong bumangon ay isa ng tagumpay. Sa bawat pagsikat ng araw may mga pangarap na muling naglalakad. May mga pusong muling lumalaban at may mga taong tahimik na pinipiling bumangon para sa kinabukasan. Aral ng kwento, madalas nating iniisip na ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng sweldo o sa dami ng naipon o sa mga bagay na kaya nating bilhin, ngunit habang tumatagal, unti-unti nating nauunawaan na may mga tagumpay na hindi kailanman makikita sa laman ng wallet. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon kahit pagod na ang isip at katawan. Ito ang pagpiling unahin ang pamilya bago ang sariling kagustuhan. Ang pagtupad sa mga responsibilidad kahit walang nakakakita. At ang pananatiling may pag-asa kahit hindi pa malinaw ang bukas. Ang bawat sweldo ay hindi lamang kapalit ng oras. Ito ay bunga ng sipag, ng tiyaga at ng pagpupursigi, at ng pagmamahal sa mga taong nais nating mabigyan ng mas magandang buhay. Hindi lahat ay magiging mayaman, ngunit lahat ay may pagkakataong magbago ng buhay ng iba. Sa huli, ang buhay ay hindi paligsahan kung sino ang may pinakamalaking kinikita. Ito'y ay paglalakbay kung paano natin ginamit ang bawat pagkakataon, ang bawat sakripisyo, at ang bawat biyayang ipinagkaloob sa atin. Sapagkat ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa bank account, kundi nasa mga pusong napasaya natin, sa mga pangarap na ating tinulungan at sa mga buhay na ating minahal. Author's Notes, ang dokumentaryong ito ay iniaalay sa bawat ordinaryong Pilipino na araw-araw ay pinipiling bumangon. Sa mga empleyado, sa mga manggagawa, sa mga guro, sa mga nurse, sa mga construction worker, sa mga delivery rider, at sa mga driver, at sa lahat ng mga tahimik na lumalaban para sa kanilang pamilya. Hindi layunin ng kwentong ito na ipakita na madali ang pagiging adult. Layunin nitong bigyang pugay ang mga sakripisyong hindi madalas nakikita. Kung nakita mo ang sarili mo sa alinman sa mga kabanatang ito, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. May milyon-milyong Pilipino na araw-araw ding lumalaban ng nangangarap at umaasang balang araw lahat ng kanilang pagod ay magkakaroon ng magandang bunga. Maraming salamat sa pagsama sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, patuloy tayong bumangon. Patuloy tayong mangarap at patuloy tayong lumaban dahil ang bawat ordinaryong Pilipino ay may isang pambihirang kwento na karapat-dapat marinig.